So, hello guys, welcome back to my channel. Pagpasensyaan nyo na po talaga yung aking background kung maingay man. At saka itong aking simpleng pag-lecture na lang, ballpen and then bond paper kasi wala pa akong sariling whiteboard and marker. So, let's go to our lesson. Kung maalala nyo, yung huling lesson ko po is about basic vowels. Yun na yung, ito sila. Ito na yung mga basic vowels na yun na tinuro ko nung last. Shinare ko nung last sa inyo. Ngayon, punta naman tayo sa complex vowels. So, kung mapapansin nyo, walang e, ye, wa, we, wi, wo, wu dito sa ating basic vowels, no? Ngayon, susubukan ko pong ituro sa inyo yon. Belong po yun siya sa complex vowels. Pagpasensyaan nyo lang kung medyo shaky yung camera natin kasi hawak-hawak ko ito habang magsusulat ako. Okay, mag-start tayo sa kay e, and then ye, and then wa, and then we, wu, wu. Okay, blah blah blah. Sorry, nabulol. So, start tayo kay e. Paano magkakaroon ng e? Ano ba ang itsura ng e? So, ngayon nakikita nyo ito si o. Ito si o. Yan si o. Kapag sinulat, kapag idinagdag mo itong i, nilagay mo itong i dito kay o, magiging e lang ang sound niya. So, binura ko ito no kasi yung pangit tingnan parang hindi tama. So, ito yung tama, e. Ngayon, meron pang isa pang e talaga, no? O ano yun? Ngayon, ito si a. Baba ko dito si a, ha? Ngayon, ito si a. Binaba ko. Anong mangyayari pag dinagdag ko ito si i sa kanya? Magiging ganito ang itsura niya. So, magiging ganito ang itsura niya. E pa rin yan siya, parehong pagbigkas, pero may magkaibang meaning yan sila pag ginamit mo na or nag-construct ka na ng sentence or ng isang word. Okay, proceed naman tayo kay ye. May ganun din, meron ding dalawang parehong pronunciation ye, pero magkaiba ang meaning nun pag ginamit mo na talaga siya sa word or sa sentence. So first is itong e na to, gagawin natin ye. Paano ba yun? Naalala nyo ba yung sinabi ko nung last? Kapag nagdagdag ka ng isa pang linya, parang nagdadagdag tayo ng letter y. Ito, sila, may pangalawang linya. Pasensya na sa background, ingay. Yan. So, gagawin natin yan ngayon para itong e na to, magiging ye. So, ito na siya ngayon. Itong e, dinagdagan ko lang ng isa pang linya, naging ye. Ngayon, itong e naman ito, paano na siya magiging ye? Ganito po ang gagawin natin. And, ayan na siya. Itong e na to, ilagay natin ng isang linya sa baba niya, kaya naging ye. Okay? So, paano naman yung wa, wo, we, wi, wu, mga ganun. Okay, mag-start tayo kay o. O. Kay o pala, o, sorry. Start tayo kay o. Itong o, baba natin siya. O. Ay, sorry. Ayan, ibaba ko na si o. Ngayon, paano siya magiging wa? Natandaan nyo to? Ito, di ba? Yan si a. Ang gagawin nyo lang dyan is i-add nyo siya dito sa tabi ni o para maging wa. So, ayan na siya. Ayan ang itsura niya pag naging wa. Kaya siya complex kasi nga parang double-double na yung mga ano niya, di ba? Tingnan nyo naman to. Single-single lang ang ano niya. Ito naman dito may mga double-double na siya. Ayan, ito si wa. Kaya naging complex vowel siya. Tinawag siyang complex vowels. So, ayan ang itsura ni wa. Kaya siya naging wa kasi u, a, u, a, u, a, uwa, 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 wa. Ganun po yun. So, diretso naman tayo kay wo. Paano magkakaroon ng wo? So, basic. Ganun pa rin. Ganun pa rin. Gagawin natin, ibaba natin si o. So, ayun. Binaba naman natin ulit si o. Ngayon, paano siya magiging wo? Tatandaan nyo ba ito? Kung ano to siya? Siya si o. Kung itatabi natin siya dito kay o, magiging wo. So, ayan po ang itsura ni wo. Ito na siya. O plus o, 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 wo. And then, kay we naman tayo. We. Paano magiging we?
So, gagawa natin ng we sound ito. So, paano bang tsura nito pag naging we? Si e. Ganito. Ibababa natin si u. So, ayan, ibaba ko na si u. Idudugtong natin si e. Dito sa gilid niya. So, ayan na. Dinikit ko si e kaya u. Kaya, ang magiging pronunciation niya is we. We. Ue, 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 ue. Okay? So, another way na naman. So, sino ba yung way na yun? Another way naman po tayo. Balik tayo kay O. Si O. Didikit natin si E. Itong E naman na to. Para magiging we. Yan. So, magiging we. Okay. So, bakit siya naging we? Kasi idinugtong natin si U kay E. U, E, U, E, U, E, U, E, we. Okay? Okay, wait. There's more. Another way. Okay, may isa pang we. We, another. Bababa natin to si O. O. Idudugtong natin si E. Yan, dinugtong natin si E. So, ano sa tingin nyo ang pronunciation nito? Hindi siya sing tigas ni E. Magiging we. We siya, ganyan. Malambot lang siya na we. Pero, ang pinagkaiba nga lang ng pronunciation niya dito sa dalawang we, ito, we. Ito naman, uwe. U-i is uwe. Malambot pa rin siya, uwe. Kaya lang, mas na-emphasize lang ang u dito. Dito naman, we, uwe. Okay? And then, the last we naman is yung matigas. So, ano ba yung matigas na we? May idea na siguro kayo, no? Ibababa natin to si U. Kung familiar pa rin kayo, ito si U, yung matigas. Sulat ko dito, ha. U. Idudugtong natin si I. Magiging we. Ayan na siya. Ayan siya ang pang-apat na we. We, uwe, we. Okay? Matigas na siya kasi si U, 'di ba? Matigas 'yung si U. Ito si I, matigas din eh. So, pagbasa diyan, we. Okay? And ano pa bang nakalimutan ko? Meron pa ba? Si Uy. Alam niyo ba kung itsura ni Uy? So, si Uy. Paano ba isulat si Uy? Nakita niyo tong dalawang to? Ayan, akala niya wala na itong version, sariling version ng complex vowel. No, meron yan. Ang gagawin natin is, sulat natin si E, idugtong natin si I. Ito silang dalawa, di ba? Ang pronunciation yan is uy. Ganon. So, may nakalimutan pa ba ako? Okay, and again, itong mga basic vowels na to, kinumbine lang yan sila para magkaroon ng e, ye, wa, wo, we, uwe, wi, uy. Ayan siya. Ayan. Para mas mabilis yung matandaan itong mga complex vowel na to, kailangan yung basic vowel pa lang, memorize nyo na yan. So, madali naman natang memorize nito kasi na-explain ko na sa inyo kung paano, diba? Basta isang linya lang pa ganun, si A. Pag dinagdagan pa ng isa pa sa baba, magiging ya. Si O. Pag dinagdagan ng isa pang linya, nagiging yo. Si U. Dagdagan ng isang linya, yo. Si U na ito, yung matigas, pag dinagdagan ng isang linya, magiging U. Ito naman is E. Si E. Ito naman si I. Pag kinumbay mo itong dalawa, magiging Uy. So again, basahin natin. Ang vowels natin lahat is A, Ya, O, Yo, U, Yu, U, I. E, Ye, Wa, Wo, We,
we, we, we, So, congratulations. Meron naman kayong bagong natutunan na vowels natin sa Korean. So, until our next video or next tutorial, salamat sa pagnood. God bless. Sunod, pag nagka-time naman ulit tayo sa consonants naman para malaman nyo kung kunwari ito. Bigyan ko kayo ng isang bonus sa si Kiyok. Yan. Kailan, dalawang sound dito K and G. Kailan siya magiging K sound at kailan siya magiging G sound. So, ano muna ito? Bonus ko na lang. So, yan. Ituturo ko sa inyo itong mga consonants and ituturo ko sa inyo dahan-dahan. Kailan siya magiging at kailan siya magiging G sound. Okay? So, bye-bye.